Bakit nandito ka? Siyempre, pinunta ko mga bata. Mga bata. Kaya lang kaso lang yung anak ko si Janjan. Sabi sa akin Papa, masaya naman tatlo tayo. At wala si Mama. Nung naimatero siya, alam mo sabi sa akin, Papa, nagpasalamat daw sa Lord. May numampot sa akin. Kung nasagasaan yung patay na yan. Tay, may linawin ako, Tay. Kaya daw kayo naghiwalay, meron daw kayong babae. Ngayon, okay lang po ba? Mag-usap po kayo ng asawa nyo. Kausapin ko siya, hintayin nyo ako dito. Mag-usap po kayo. Hindi man kayo magkabalikan, magtulungan po kayo bilang magulang mga anak niyo. Gusto niyo po ba yun? Kasi isa ko kayong magulang. Nagkakamali tayo minsan pero wag na maulit. Yung buhay ko talaga, nandyan yung hirap. Pinili natin yan, di ba po? Maganda sana bago kayo nagsama, nagkaanak. Yun nga, sabi ko nga, dapat nakahanda financially, spiritually, physically, di ba po lahat? Oo. Okay, hintayin niyo po ako dito. Sana mabigyan tayo ng oras ni ate, yung kaibigan niyo, na magamit natin tong sala nila. Mabait po yun. Okay, tawagin ko po yung asawa niyo. No, sandali lang. Tapos, after yung asawa niyo, yung anak niyo naman, kasi yung sama ng loob ng mga anak niyo, mabigat. Baka mapagod yung puso nila, mag-collapse. Hanggat bata pa sila, ayusin natin yung problema sa kanila. Oo, sir. Ito po yung kalat, Patekram. Tay, meron po akong balita sa inyo. Ako po, aminin ko lahat sa ako Yung totoo talaga po Kausap po niyo po. Alam niyo na pala. Okay lang po ba na mag-usap po kayo mag-asawa? naman po. Okay. O sige, bigyan niyo ako ng oras. Mag-usap po kayo. Ako po sa akin talaga. Masama talagang lubusan na talaga. Pag-usapan natin, tara tayo. Pwede, kalma lang mo kayo huwag susugod. Hindi po. Sandali, baka sumugod Ay, okay lang po. Namagaw. Wait lang. Oo. Dito kayo sa kabila. Yan. Upo kayo dyan. Opo. Sige, dito ako. Tay, kausapin niyo yung... Sabi... Bakit nandito ka? Siyempre, pinunta ko mga bata. Mga bata. Kaya lang Handa na daw po siyang bumawi sa mga anak niyo, Tay. Kaso lang yung anak ko si Janjan. Sabi sa akin Papa, masaya naman tatlo tayo. At wala si Mama. Nung naimatero siya, alam mo sabi sa akin, Papa, nagpasalamat daw sa Lord. May numampot sa akin. Kung nasagasaan yung patay na yun, sa highway. Nasa palengke ako. Sinong nakadampot? Si Boss. Daanan nila. Kaya nga, nadinig na. Kung hindi nadaanan yun din. Nadinig na yung panalangin sa Panginoong Diyos na sana may makatulong kay Janjan na mapagamot Hirap na yung anak ko gustong gumaling. Paano sir, wala kasi kaming perang pampagamot. Kaya nagkagano yung anak namin. Ulang maliit yan, hindi pa namin napagamot yan. Yung apat na taon yata yan, yung
sakit. Naobserbahan namin eh, hanggang na ganyan. Ilang taon na yan, mag-13 years na yan sa March 2. Eh, hindi nga kahit kailan, hindi namin napagamot yan. Yung lang napagamot namin, yung nainom niya yung 10 gamot. Kaya yun, yun lang na namin, na hospital siya. Yun lang, sir, yun lang yung araw na yun na hospital siya, nakatikim ng hospital. Eh, gusto man namin ipapagamot, pero wala naman kaming pinansyal na pwedeng sa kanya. Dahil nga sa kawala namin, siyempre, hindi naman kami taga rito, taga Mindanao po kami. Kaming kasama. Kaya sabi ko, kapag na may pera-pera tayo, umuwi na kako tayo sa Mindanao at kahit na doon na kako tayo maghanap buhay Pwede ba sa kapiling mo yung mga kamag-anak mo? Kami, sir, kahit isa din, wala kaming kamag-anak. Kami lang. Tay, may linawin ako, Tay. Kaya daw kayo naghiwalay, meron daw kayong babae. Hindi po totoo po yun. Sabi niya na. Kasi aminin ko yan, sa totoo lang. Kasi sa una kasi po, ako sa palengke ako, pag uwi ko ng hapon, gabi, walang tao. San Miguel na sila. Isang linggo. Dala mga bata. Siyempre, kung saan ako, dadaling ko yung anak ko para kako, magutom man kami. At least, sir, kasama ko yung mga anak ko. Galit siya sa akin, sir, ba't daw dinadala-dala ko yung anak ko siyempre ko, kahit na kung saan kami abutan ng gutom sa daan, at least, sama-sama kami doon sa anak kong dalawa. Galit siya sa akin, ba't daw dinadala-dala ko daw yung anak ko. Apo. Linawin ko lang na yung sinasabi niyong may babae siya. Wala daw po. Wala na rin. Mula nung tagal na po. May inaasawa daw po kayo kaya... Kaya lang po, nagawa ko yun. Kasi po, So meron pala tayo? wala na po. Wala. Hindi po, nung naghiwalay po kayo, meron? Meron siya po, meron. Ngayon wala na. Wala na. Wala na kasi siguro napag-isipan po niya na yung anak namin po mapabayaan. So totoo po na naghiwalay po kayo dahil meron po kayong iba? Hindi po, siya po na po sa akin po. Paano po? Siya po nauna. Tapos, siyempre, ang gusto ko, mag-asawa ko ulit, yung para may mag-asawa ko. Nauna po pala kayo na nagkaroon. Gumanting lang po, pero napag-isip ko po, mga anak ko, kawawa. Mas gusto ko, focus sa anak ko na lang. Hindi bali maghirap kami, basta kapili ko sila. Pero doon, tama po yung ginawa niyo. Kung pinagpatuloy niyo, sabi nga, kawawa po yung mga anak niyo, tama po. Pero si nanay, paano po ba nagpatuloy po siya? Matagal na po kami nakita niyan . Trabaho. Ang ginawa ko, kaming 3 anak ko, kasama ko. Nay, yung sakit ni Mark dyan, alam niyo po yun, di ba? Yung pasumpong-sumpong yung epilepsy po niya. Hindi niyo ba naisip pag wala kayo, pagkasano siya sinumpong, delikado po siya? Yung po kasi naisip ko bilang siyempre nanay kayo, na niyo ba yung parang naisip niyo naman na... Naku sir, lagi ko yung hinahabol sir pag nandini ako sir, lagi ko po hinahabol dyan sa palengke sir. Yung anak ko kasi pag siya ba mapagod, gano'n nga mangyayari sir na siya, nahihimatay siya pagod siya sa kakatakbong gano'n. Kasi, anak ako, huwag kakako dyan, baka kako ikaw, mahimatay na naman, napapagod ka. Minsan naman, hindi naman umaano sa amin. Gusto siya, pag sinasabi mong gano'n, sir, ayaw nga magpapigil para hindi ka ako magalit sa akin, hinayaan ko lang. Pero tinatanaw-tanaw ko po siya, sir, kung saan siya tinatanaw-tanaw ko. Pag tumatakbo siyang ganyan, tinatanaw-tanaw ko kung saan siya sumusuot. Minsan yung anak kong bunso, inuutosan ko, silipin mo kakoy kuya mo doon, baka kakoy na paano na. Pero ngayon po, Nay, meron kayong kinakasama ngayon? Wala po. Ilan taon na po? Ha? Ilan taon na po kayo walang kinakasama? Mula kami naghiwalay ni rin po Sabi po ni tatay, nung kaya ko kayo naghiwalay, nauna kayo, tapos siya.
Hindi po na ano, tagal na po yun. Na ano. Hiniwalayan niyo din po Boyfriend lang po yun. Hindi naman kinakasama po. Boyfriend lang po. Boyfriend. Ganun lang. Hindi totally yung nagsasama talaga sa isang ano, bahay. Sige po, gusto kong malaman nyo. Gusto ko pong sabihin nyo po yung plano nyo sa asawa. Kinakasama po nyo. Paano yun, Tay? Kaya wala na yun. Yung ano, plano ko, sa anak ko talaga. Kasi gusto ko yung anak ko makapag-aaral. Hindi gumaya sa na walang pinag-aralan po. Kaya sabi ko sa kanila, bago mo na mamatay, mahalaga, hindi kayo magugutom kasi may pinag-aralan kayo. Tama, sabi niya sa akin, Papa, pag ako nakapag-aral, papagawa tayo, bibili akong lupa, gawa tayo mo ng bahay. Sabi sa akin. Tapos nahimatay siya. Ang ginawa ko naman, yung ano, pag nahimatay kayo po siya, di ko po hinawakan yun, hayaan ko lang. Pero yung ulo, hinawakan ko yung ulo, baka yung untog-untog eh. Maya, yun. Alam, para lasing. Pero may ano, okay na po siya. Ako minsan, sir, pag nakita ko dyan, binubuli sa mga bata. Pinapagalitan ko, alam niyo naman kako yung anak kong ganyan, binubuli niyo pa kako. Sabi kong gano'n. Abay, maawa naman kayo kay Mark dyan, sabi kong gano'n. Alam niyo na may sakit na yan eh. Kung kayo kako mabato niyan, wala na kako kaming kasalanan, binubuli niyo. Ngayon ang mga bata ngayon, pag nakita, tinatawag niya dyan, Mark dyan. Hindi na niya ipinaanuhan. Minsan kasi nagagalit sa mga bata at binubuli siya dyan sa daan. Pero yung, Tay, ano po yung ano nyo, yung... Paano po ba yung gusto nyo, Nay? Magbalikan po kayo? Hindi ako makapag-desisyon. Ano? Kanya lang yan po. Siya ay lalaki po eh. Hindi po. Pero kayo po, ano pong gusto nyo? Makipagbalikan po kayo? Gusto ko lang pong malaman, gusto nyo po bang makipagbalikan? Kung sa totoo lang po wala na po akong ano sa kanya. Yung mga anak ko na lang po ang inaano ko. Wala na. Kaya gusto nyo pong... kumbaga, gusto nyo maging welcome mo kayo Sa mga anak ko po. araw-araw na Opo. pwede ko kayo magpunta. Opo. Pwede siguro yun tayo, no? Yan ang gusto ko po sa mga anak ko. Para lang sa mga anak ko lang po. Makasagot ako dati. Opo, may sasabihin daw si Tatay. Palagay ko tama siguro kasi kung siya pumapasok doon, si Nanay andyan, pwede ano. Oo. May nakabata. Nga, kung darating siya, pwede rin umalis si Nanay, ikaw naman ang andyan. Ganun po Ibig no. sabihin, kaalagaan nila, nakikita nila yung mga anak nila. Ganun siguro. Oo, ganun Pwede po. ba? Oo, ganun po. Tama siguro yung diskarte. Ano? Ganun po. Ba't Mga anak, ba't narito ko ba sinilip pa si Jan Jan? Ala, dito ka lang. Anak mo, nahimatay sa loob. Yung, nak, kumain na ba kayo? nung nahimatayan, sir, ilang beses ko yung tiningnan. Kasi sa palengke, sir. Nakaano kasi ako ng isang buwan din ni sir, Naglib ako ng isang buwan. Binabantay ko yung anak ko. Pag lagi siyang nahimatay, tatataranta ako, tatawag ako din sa mga kapitbahay. Ako, kako yung anak ko po, tulungan niyo kako. Hindi ko kako alam kung anong gawin ko. Lagi ko pong ginagano kung may pulso pa ba o ano. Kasi bawat kalahating oras magigising na, mamaya na naman, himatay na naman siya. Para ba yung bang kaba ko masyado? Hihingi ako ng tulong din. Minsan din, tatakbo ako din sa kaibigan ko. Kausapin niyo po ang kinakasama niyo. Ako, wala akong ano dyan. Masaya po ako na napag-usap po kayo, pero sa tagal na siguro, sa iniisip ni Tatay, sa tagal ng panahon, 5 taon, nagdusa siya, iniwan niyo sila. Tapos biglang, di ba po, ganun yung ano ni Tatay ngayon Bakit? Ano yung meron? Bakit ka biglang
Ganun po yung ano ni tatay niya. Kapakiusapan niyo ako, wala akong... Dito lang po ako. Sige, mag-usap po ako. Kung gusto niyo, dito po muna ako sa... Wala po, sir. Ay, sige. Para hindi ko kayo manaiya. Sige po, kausapin niyo. Mas gusto ko nag-uusap po kayo. Mas maganda yung marinig mo, sir. Sige, dito na lang po. sir. Ito nga po. Sige po. Gusto ko baka naiya po kayo. Kausapin niyo yung asawa niyo. Ano yung mas magandang pakiusapan niyo, baka mapagbigyan kayo. Ako wag mo lang ako Lapit po kayo. pagbawalin sa anak ko kung araw-araw man ako dumadalo din sa mga anak ko. Wag mo lang po ako pagbawalin. Siyempre, anak ko yun eh. Anong masasabi niyo doon, tay? Ilang taon na akong hindi ko sila nakapiling eh. Paano mo makapili? Kaya ako eh. Yung naisip ko, nakakain ba sila? O nakakatulog ng maayos? Naku, pag nauwi ako dyan, may dala-dala akong pagkain sa mga bata. Pagkain lang. Bigas. Pinagugursihan ko minsan sir din sa Miss Palengke. Dadala ko din sila ng bigas 10 kilo. Pag isang linggo na nyo kako yan. Para yung sahod ng papa nyo, hindi na mabawasan. Makabayad na ako sa bahay at tubig. Tay, pero kayo ano yung gusto niyo mangyari? Siya po ako, sa akin po ako. Yung anak namin, malit pa lang yan. Kahit puyat ako sa trabaho ko, tanghali, uuwi ako. Gaya dati, umuwi ako. Umuwi ako tanghali. Sabi ko, Junre, sa mama mo, alis. Gugutom na raw. Tumpa, gutom. Ang ginawa, nagsayang ako. Sinabay ko na yung mitang tubig. Kay Marites po? Yun. Ay, may tao. Kaya din ako umalis noon. Naghanap buhay ako. Nagtitinda ko lahat-lahat ng mga ibon para lang ako yung mga anak ko hindi magugutom. Hindi ako maalis na walang dahilan. Abay, tinan mo nga yung pamumuhay, pamusaysay natin noon. Kumpleto tayo sa bahay. May washing tayo, may dryer. Lahat yun, pinaghirapan ko yun. Para tayo hindi hindi tayo makikita ng tao, kawawang kawawa. Kahit tayo nangungupahan ng bahay, kumpleto. Tinitis ko po yun, sir. Naguhulugan ako, sir, para lang may gamit kami sa bahay. Tutusin, sir, hindi pinagyayabang. Kahit konti ang sahod yan noon. Pinagkakasya ako, pero yung mga kapitbahay namin sa Makapilapil, Aileen, paano ba ka nagawa yan? Napaka-talino mo kang nangupahan ka ng bahay, nagbabayad ka ng tubig kuryente, paano mo kakapagkasya yung basta ako, nagpapaluwagan pa po ako, sir, para mabinyagan ko yung mga anak ko. Yung 2 kong anak, hindi ko naman sila masabay-sabay. Di ko po sila masabay-sabay, at least napabinyagan ko sila. Lahat yun, pinag-aanohan ko yun. Pinagtsatsagaan kong minsan sasabihin niya ubos na daw yung perang binibigay niya sa akin. Abay, siyempre, nagbabayad ka ng bahay. Ang bahay namin upa noon 1 to 0 Tapos magbabayad kami sa tubig 300. Sa kuryente naman, minsan 350. Minsan nga, hindi na nga kami mag-electric pan at nagtitipid kami sa nasa labas kami sa bahay para lang hindi kami magagamit ng kuryente. Kung di lang nabagsak yung cellphone ko lahat yung mga napupunta namin pinipicturan ko para kung ano mangyari, may kami. Nasira po cellphone niya, Nay? Nasira po, nabagsak. Saan na ba tayo? Tay, kayo, anong desisyon niya, Nay? Pero sa akin, parang mas maganda yung magtutulungan nga ako kayo. Handa naman na si nanay na bumawi Parang kay tatay may tanong yung tingin niyang gano'n, tapos babalik niya yung ulo niya. Oo, tinatanong ka ni sir kay sir pa yung, ano mo yung mahirap ikang nasa dibdib, hindi po pwede, kailangan ilabas sir,